Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Martes, March 3. Nagpatawag ng cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay tinalakay ang mga hakbang kung paano matitiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Kasunod ito ng pagsiklab ng gulo sa Middle East. Pagkatapos napulungan ng mga miyembro ng gabinete ay humarap ang Pangulo sa mga mamamahayag. Dito ay iniulat ng Pangulo ang mga hakbangan ng gobyerno para sa ating mga kababayang apektado ng gulo, kasama na ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Araw din ng Martes ay malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. at unang ginang Luisa Araneta Marcos, sina Pangulong Lee Jae-myung at ginang Kim Hye-kyung ng South Korea sa Palasyo ng Malacanang. Ang Korean President ay nagpunta sa bansa para sa isang state visit. Isang 21-gun salute ang isinagawa kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng dalawang bansa na sinundan ng pag-inspeksyon ng dalawang leader sa honor guards at pagpapakilala sa mga kasapi ng kani-kanilang delegasyon sa mga pangulo. Sinundan ito ng exchange and presentation ng mga nalagdaang kasunduan at joint press statement at pagkatapos nito ay ang bilateral meeting. Miyerkules, March 4, humarap si Pangulong Marcos sa Philippines-Korea Business Forum. Dito ay pinatitibay ang kooperasyon sa kalakalaan ng Pilipinas at ng South Korea. Nananatiling isa sa pangunahing trading partner ng Pilipinas sa South Korea na kumakatawan sa 7.9% ng kabuuang importasyon ng bansa. Samantala, umaabot naman sa 72.09 milyon ang mga ipinadadalang produkto ng Pilipinas patungong Korea noong Disyembre lamang na nagpapakita ng malakas na paglago sa mga sektor ng semiconductor, electronics, automotive at agrikultura. Huwebes, March 5, nag-inspeksyon sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Presidential son Bini Marcos sa bagong Kamuning Footbridge at bus station. Sa inspeksyon ay inakyat din ng Pangulo at ng unang ginang ganon din ni Bini ang lumang footbridge na una ng binansagang Mount Kamuning Footbridge. Sa statement ng Pangulo, pagkatapos ng inspeksyon, sinabi nitong ramdam na ramdam ang paggalaw ng lumang footbridge na ay ipatatanggal na sa mga susunod na araw. Sabi ng Pangulo, maligaya siya sa pagkakaroon ng bagong Kamuning Footbridge at bus station na una ng target na tapusin sana sa loob ng 6 na buwan, subalit kinayang tapusin ng 4 na buwan. Nasa kabuang 87 million pesos ang ginugol na halaga para sa nasabing proyekto. March 6, Biyernes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang launching ng trabaho at negosyo sa Mall of Asia. Dito siniguro ng punong ekutibo na lalo pang palalakasin ng kanyang administrasyon ang mga programang makapagbibigay ng hanapbuhay para sa mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng mas pinapaigting na employment program ng gobyerno ay mas nailalapit sa mga tao ang trabaho at oportunidad. Katulad na lamang anya noong isang taon, iniulat ang punong ekutibo na nasa may 2,300 mga job fair ang ikinasa sa buong bansa. Mula sa nasabing bilang ng job fairs ay umabot sa 74,000 na job seekers ang agad-agad na naging employed. At para sa taong ito, nasa 47 ang mga job fairs ang naisagawa at mula dito ay nasa 2,400 ang hired on the spot. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Ako naman si Alvin Baltasar ng Public Affairs Division para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.